Yo, what's up? Good morning mga pre. Ako nga pala si Cripply at tayo ay nagbabalik. Nagbabalik lang sa panibagong episode ng Basehan ng Bawat Break It Down. Putang inang yan. Kamusta kayo mga kaibigan? Tangina dapat kagabi ko to gagawin kaso tangina nito ni Lanceta ang tagal-tagal Inantay ko kasi gagawa dapat kami para sa kanya. Puta, ang tagal pare. Tangina, ang busy-busy niyang tao. So, gagi nakatulog ako. At dapat gagawin ko to kagabi at ngayon dahil kakagising ko lang putangin na ngayon na nating gawin. So wala na. Wag na nating patagalin pa. Shoutout sa mga tropa natin sa taas. Putang ina, J-Block vs Beatroom nung nakaraang gubat. Maangas to pare. Game na tayo. Let's go. Ating natin battle. Shoutout sa lahat mga represent collab. Silip nyo nga pala mga malulupit na disenyo ng Dark Horse Clothing at hinihintay nga pala natin yung disenyong parating mula sa kanila para sa susunod na represent collab. Shoutout nga pala sa Dark Horse Clothing, clothing ni J-Block. Na meron akong ganyan pare. Promise, napaka-solid ng design saka yung tela nila pare napaka-presko. So PM nyo Dark Horse Clothing, tas pag sa akin nyo nakiukuha yung impormasyon, sabihin nyo lang kay J-Block yun tulad ng sinasabi ko dati. Parang sabihin nyo lang yung promo code na Cripply. May bawas yan kahit 30 pesos man lang siguro. At least, di ba? Tangina pag bibili ka madami, may bawas pa. Putangin na yan. Game tayo. Collab. Shoutout sa Real Jokes, High Mind Crown, Rapolo, syempre John Leo, Tata, Linya Linya, Toyo Wear, lahat ng tropa na bumiyahe. High Mind sa banggit ko na, Real Jokes Clothing na banggit ko na, Black Manila at lahat. Sa kanan ko, Mandaluyong, Cavite, represent para sa inyo. Isabuhay, 2024 finalist. Mag-iay tayo lahat para ay Beatroom. Sola, kakabobong, monopolyo, pati panguloy na mumuro sa mga pondo. Sanggala naman, lagi ng ganyan, kahit sa... Shoutout nga pala sa Ingay, Likha at sa Rap Lines Battle League pare. Anay, pinapadaan ng kaunlaran na walang karapatan ng kalakan ng mga mamamayan. Yan, Tagalog in the city. At sa kaliwa naman, Lapu-Lapu City, represent para sa inyo, 2021 Isabuhay Champion. Mag-iay tayo lahat para ay J-Block. J-Block CAL, SSWB, Kalayla Hoops, at gusto ko lang batiin si Jikoy ng happy birthday at sa kasal nila Brian at Coco na sa'yo. Sorry di ako nakarating June. Happy birthday nga pala kay Jikoy. Hindi ko kilala yung pare pero mukhang birthday niya. 28 kasi may battle din kasi. Yan, Dark Horse Clothing. Yeah. Shoutouts Unhinged, Ulap, RX Panda. At syempre, happy birthday kay Jekoy. Nanalo ng Coitos, si Beatroom. Pili niyo mauna, si J-Block. Gubat 15, tig 2 minuto dapat. Gubat 15, pakinggan natin unang banat, J-Block. Rarara! Huling kabanata, ako'y minama ng kapwa Bisaya. Sumobra yata aking awa at pagsasawalang bahala. Mas napahaba papagtataya kaysa paghahanda ng mga talata. Alam kong di yun tama. Kaya bilang bawi itong goddamn, papakitaan ko ng aking pagkayawa. Gubat! Ganda no? God damn, papakitaan ko ng aking Game! putat na. Alis ka. Aga. Valorant Kaka-tryouts ko lang kagabi. Ay, shoutout nga pala, yun nga, patangina. Parang Sabado yan, nung Biyernes, ang kalaban niya si GL pare. Yung Sinagtala vs Ice Water. Tapos kinaumagahan, putangina, boom. J-Block vs Beatroom naman. Putangina, ang hirap siguro niyan no? Fuck. Mas Beatroom na agad ngayon? Ang swerte ko naman mga pre, kalaban ko agad kampyo. Palakpakan natin si Beatroom. Kasi sayang, isang boto na lang kulang, kampyon na si Loco. Isa ako sa may kasalanan kasi di ko siya naboto.
Yung ibang hurado, di na para pangalanan ay basta mga bobo. Kasi kung siya nanalo nung gabi na yon, siya sana ang pangwalo na kampyon ng Rapolo. Seryoso? Si John Leo nag-anunsyo, yung panalo, di ko ramdam. Di ko ramdam. Yung current na tropeyo na kay Campo, dapat goddamn. Sineryoso, dinigago, yung komentong mga ganyan, tatalunin pa yata ako nito sa iyakan. Iyakin! 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 Kasi siya yung tunay na iyakin, kasi yung sakin, uma-acting lang ako. Real talk. Uma-acting lang ako. Pero tangina ito, gagi, totoo. Napanood ko ang mga interview mo, sabi sa comments, panalo daw talaga ako eh. Akin daw talaga eh. People's champ daw ako eh. Ayaw lay. Anong ayaw lay, pare? Anong ayaw lay? Feeling ko lingwahe nila yun dito. Ayaw lay. Oo, ayaw lay. Sa Tagalog, huwag magsinungaling. Dala ko yung mga totoong pasabog, men. Makikita nyo kung gaano to kagaling. Saktong pare-pareho lang yung comments, iba-iba lang name. Di ba kayo naaaning? Di nyo ba napapansin na yung mga nagko-comment ng pabor sa kanya, sila-sila lang din? Bago pa yung finals nyo ni GL, inyo na yang ginagawa. Kaya nga yung mga haters ni GL dumami bigla. Tapos mga fans pa na walang ya, nasasabay sa majority. Sinamantala nyo ang mga Pinoy merong herd mentality. Ngayon sabihin mo sa akin, sino sa atin ang nangmamanipula na kung yung mga inaani mo ngayon ay galing troll farm pala. Si Ichigo naging halo, si Eren naging titan, si Tanjiro naging demonyo. Ano, gets mo na ba? Sobrang galit mo sa mga buwaya, di mo na namama, laya na naging politiko ka na pag nangangampanya, ayaw lay. Buwaya, ayaw lay, Itatapat niyo yung pinakamaangas na Gen Z sa pinaka-unpredictable na millennial? Talagang GG pag kumatok yung katok ko sa mental, katok to sa mental, tanggal pa yung dental, wala ako sa mood magpatalo sa epal, baba, haya ng bala, oo, flood pati rental, kahit magtulong pa kayo na Babahaya ng bala, flood pati rental. Sheesh. kapenpal at boyfriend mong si Ultimate, sabay ko kayong i-facial! Sino sumugal sa kanya? Ay, nahiya yung isa. Congrats! Talo kayo! Bigla lang naman tong lumakas nung lumabas yung bagong ako. Ginaya mo lang si J Black, bro. Huwag ka masyadong ano. Di tumatanggap ng pagkatalo ng mamanipula ng tao. Tangina, idol ako. Kaya huwag ka feeling special. Manggagaya ka lang, tropa. Aktivismo ni Balakid, sigaw ni Aklas, tas akin na yung aura. Sa aming tatlo yung droga. Tas yung buhok, player ng Dota. May pagkakapareho ba, ano, style ni Black sa ni Vit sa tingin nyo? Parang, ano ba? Hindi ko sure eh. Pakiramdam ko kasi mas pihikan si Black sa, ano eh, sa rhymings. Sa rhymes, sa aura. Hindi ko masyado eh. Check na lang siguro natin maya-maya ng konti, no? Sa aming tatlo yung droga, as yung buhok, player ng Dota. Hindi ka salamin, babasagin ka lang at musaik ka na obra. Pero kung salamin ka man, bro, convex mirror lang to. Dahil lang nakikita ko sa'yo, ay maliit na ako. Pwede ding side mirror sa magkabilang parte ng sinasakyan ko. Ngayon ipakita mo sa akin mga nalampasan ko. Wala akong pagnanasa magpakita ng awa sa harap ng mga tagahanga. Goddamn ka lang bata ako, lehitimong Bisayawa. Solid round 1 ni J-Block, no? May mga internal siya dun. Yung mga hindi lang masyadong napapansin. So, yun, tangina.
aware si J-Block sa mga bagay-bagay. Putang ina, napaka-solid niya, pare. At maganda yung ano, no? Maganda yung umpisa. Yung Bisa, goddamn ka lang habang ako literal na Bisayawa. Ang alam ko kasi sa Yawa, Dibel daw yun eh. Dibel. So, parang God ka lang, tapos siya daw ay isang Dibel. So, yun. Solid round 1 mula sa tropa nating si J-Block. Pakinggan natin yung round 1 nito ni Beatroom. Ingay mo. Hindi raw niya ako binoto! Sabi ng kawawa! Gago, ano bang pakialam ko sa boto ng Bisaya? Tsaka, yung binabanggit niya, sobrang absurd! Herd mentality, mosaic, fuck you, nerd! Tsaka nga ba ng oras? Visit to! Hoy, champion ka ha! Sana naisip mo! Pero champion ka lang! Dapat alam mo yung limit mo! Kasi ako, di ako champion! Mas malaki lang TF ko! So yun, pwedeng lumamang na si agad, no? Si Beatroom sa rebuttals dahil yun, recency bias shit. Pagkatapos ng finals, yung karir ko, alright! Kasi Beatrom sa Visayas, Beatrom worldwide! Yeah! Solid din magpauso si Beatroom ng mga salita, eh, no? Worldwide! 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 Nung sinet yung laban, sinet pa ako neto. Nakakainis. Ano, para tropa, walang kupal? Fuck you, Bisaya, bitch! Pero walang... Nga pala, no? Putangin na, isa din pala to sa na-consider ko nung uli kong laban, no? Kasi putangin na, yun eh, medyo kahit pa paano nasa taas tayo ng poster kasi sa buhay nga yung laban. Pero eto, ramdam ko sa mga naka-line up na putang ina neto ni Beatroom. Nararamdaman kong pag ako umanggulo ng sobrang dami sa mga Bisaya o Bisaya angle. Tangina, baka hindi na maging effective kasi gagawin niya yan eh. Nararamdaman kong gagawin niya rin yan eh. At meron din akong ganito nung nung laban ko pala kay MP3 din dati. Ay ang kalaban ni Manda Baliw si Ban. Si Manda Baliw kahit papaano medyo kakilala ko na siya. So parang tinanong ko siya dati na putang ina mo, may ano ka ba, mga Bisaya angles ka ba? Tapos sabi ni Manda Baliw, oo gagi, meron akong mga Bisaya angles. Tapos yun, parang sabi ko sa kanya, putang ina, mukhang yari mukhang baka magkapareho tayo Parang ganun. So, feeling ko bilang isa din yun sa challenge pag yun. Kaya mas pag medyo late patagal, medyo medyo nasa taas ng poster yung pangalan. Kasi naalala ko dati nung mga nag-uumpisa pa lang, tangina wala akong pakialam sa sulat ko. Kaya nga kung mapapansin nyo, no, medyo yung mga nagtitrending na yung mga ibang trending na memes sa Facebook, dahil ako yung pangunang laban, putang ina, pag alam kong nabanggit ko yun dun tas na set upan ko na maayos, alam kong hakot kagad yun ng momentum. Pero yun, nagiging challenge na rin siya. Pag tumatagal kasi yun nga, kailangan mo rin kasing i-consider yung preparation din or yung pwedeng gamiting material ng mga unang laban bago ka lumaban. So, share ko lang, naalala ko lang. Game tayo. Kupal, creative aking pandidis. Kasi tignan siya, mukha siyang bumoto ng 2 party list. Di mo kailangan i-convince sa tropa ang manlalaro ka? Ang dapat mo i-convince yung mga tao kung talaga bang champion ka. Hindi magka-chat ka pa, tangina, parang gago ka. Parang rookie pag may laban ng sasay ko pa. Ano na? Parang rookie pag may laban ng sasay ko pa. So, tangina, parang gusto sabihin ni Beatroom dito na, putangin na mo, bago ako ba? Kasi dati naalala ko, yun nga, pag mga bago din yung lumalaban, may mga ganyan din talaga nangyayari. Yung parang nag-uutuan kayo. Yung tipong parang kayong nagpa-plastic. Yun ang sasay ko nga. So, yun. Share ko lang. Hindi naman gagawa ang bala ko sa banatan. Ito yung laban ng champion dapat versus champion pala yan. Simple yung punto yun, no? Pero putangin, ang gandang silip, no? Simple lang.
Ito yung laban ng champion dapat versus champion pala yan. Fuck. Finals ko pinag-usapan. Talagang bumakat, mga tao tumalak. Ikaw champion di matandaan. Ganyang ka tumatak. Nung natalo kay Mo, tag-isipan ng upuan. Yakin pa, no? Nung ako natalo, wala nagbago. Buhat pa rin bangko. Tangina mo, PSP yung laro. Wala ka pang trofeo ng display. Ikaw lang yung MCing nanalo at natalo sa replay. Kaya walang trono yan kahit may kampyonato. Pero merong upuan na sisipain pag matatalo. Iyak pa gago. Pumatol sa upuan ng puta. Kaya di ka MVP o season player. Bakit? Kasi bangko ka. Nung umiyak, nilapitan ni Sak, kinausap para serious. Putya ka, kung ako si Sak, bibigyan kita tissues. Igisipahan ng upuan. Yun ang sabi sa issues. Eh, ang tanga mo. Kung ako natalo doon, sisipahin ko si Pebos. So para silang mayroon parang iyakin angle no? Parang tinukoy ni Black yung about kay GL, tapos parang tinukoy din naman ni Vitrum yung kay Mot. Ano ba? Pakiramdam ko, sa tingin nyo ba, mukhang mas nagiging epektibo ng konti yung gamit ni Vitrum, no? Or baka huli lang kasi siya siguro bumanat. Pero para lang sa akin, bilang mukhang mas epektibo ng konti. Bahagya yung yung iyakin angle ni Vitrum. Parang rakaista yung vibe ni Vitrum. Fuck PSB! Nalalang puro iyak, di mapatahan even if they try. Walang ibang identity, what a fucking lame guy. Tapos rap name niya may J. Generic na name by. Yung iba J Skills o J Flag, siya naman si J Cry. Sinita mo pa si Pistol na style na hindi mahirap? Ikaw nga, puro emosyon lang para sumikat. Wala ka rin namang inambag dito sa fucking flip-top. Tanginang genre yan no? Crying hip-hop. Naufay na lang kulang Naufay na lang kulang No fine na lang kulang. Ano yun? Fuck. Di ko ma-enjoy yung mga laban mo sa aking mga pastime. Puro emotion, walang punchline. Puro iyak pagtalo na. Diyan ka lang nasanay. Mga talo niya, pampisayang trahedya. Puro landslide. Never ka nagkabata. Bisayang trahedya no? Puro landslide. Tila nagyayabang ka sa round. Puro ka project ng insecurity para maawa lang ang crowd. Kaya lagi kang nagtatanghal. Kasi babad ka na sa doubt. Eh kung hindi ka sana emotional, matagal ka na sana proud. Ako, finals ko, solid na patunay. Emotional, matagal ka na sanang proud. Tapos parang yung first line niya about sa no? Puro, hindi ka nagyayabang sa round mo, puro ka lang yung mga insecurity shit mo. Simple lang, no? Emotional. Tapos yung pro, di ba, parang mayabang yun. Kung mapapansin nyo din. Kung pag winebster nyo, mukhang may mayabang na termino tungkol. Tangin na simple lang, no? Saka mukhang magandang silip din, no? Emotion na, yung puro emotion. Tangin na, ayos yun, Na kahit matalo, walang halaga. Basta mahusay. Di na binabase sa ginto ang lahat ng mga kulay. At ang di nyo nagawa bilang champ ng isang buhay. At di nga ako champion. Kaya ano Apex? Battle tayo minsan! Ano Apex? Battle tayo minsan! Ululuwag na, pero dapat mo itong pamarisan. Kung iyakin ka rin at kailangan kang pakinggan, eto si J Black Tol, pwede mong kaibigan. Fuck you! Solid round 1 nila, pero pakiramdam ko litaw si Vitrum nung round 1 talaga, litaw si Vitrum nung round 1 dito, pare. Simpleng angulo, saka mukhang di ko alam. Mas meticuloso si Black sa mga rhymings, tapos sa ibang internals, pero yun, yung simpleng banat ni Vitrum, tangina, sumasampal, pare. So
tingin ko siguro, hindi naman, feeling ko siguro, base naman dito, baka pansin nyo rin. So, bibigyan natin yung round 1 natin kay Beatroom. Tayo na solid, pare. Pakinggan natin yung round 1 ni Black. Ang ina. Trip nila ng kupal, mahal ka nila. Anong champion dapat? Pinatunayan mo lang talaga na iyakin ka talaga. Ang ina, nagtapon daw ako ng bangko. Pareha naman tayong inis kay Pibus. Kaso ikaw sa Reddit ka naghakot ng issues. Ang ina, galit na galit ka sa mga pero ikaw yung mga angles mo, fake news. Tangina, wala ka naman nung event Tangina, nagbasa lang sa Reddit, tangina. May angle na agad. Tangina mo, nerd! Astig yung mga gano'n na bara, no? Yung mga parang nasa kalye lang nahirit. Nag-chat daw ako sa kanya, sobrang busy ko nga, di ko nga nireplyan mo yung mga bumili na ticket. Real talk no? Kung inong yun, insecurities, ikaw nagmamatapang ka lang kasi ang lungkot ng buhay mo. Yung sinabi ko na yon sa round 2, lagyan natin ng kulay to. Round 2 game! Kakatapos lang ng Mother's Day, Father's Day, binati nyo ba mga parents nyo? Buhay man o patay, sila lang yung nagmamahal sa atin ng totoo. Kaya suklian nyo ng sobra-sobra, huwag kayong magkukulang. Napakaswerte nyong andyan sila, yung iba dyan walang magulang. Napulot ka lang daw sa basurahan. Puta, lalanon. Yung iba, pinahid lang sa kumot. Siya, binuhay talaga para itapon. Kita nyo mga tattoo ko? Nasa duguno. Pinanganak ako para mag-champion. At yun ang pinagkaiba natin kasi ikaw, pinanganak ka para itapon. Tinapon ng mama at papa yan. Pero alam mo, umasa ako na si GL sa'yo'y baon, nagkaroon. Ako ng pag-asa nung nakita ko paano ka naghamon. Ta sa finals, ipapakita mo lang ganon. Excited pa naman ako tawagin kang ganap na champon. Champon, champion na ampon, aray ko! Trip mong maging si Sasuke? Kitil sa akin yung pamilya mo. Magubusan tayo ng lahi, ano? Huwag na lang pala, lugi ako. Baka Uzumaki Naruto. Kasi nung pinanganak siya, yung pamilya niya di niya kilala. Tapos magkagibunshin ka, at least naranasan mong may kamukha ka. Di mo pa nasan mag-family day sa family park, puta ang lumbay. Yung family tree mo ba'y isang tangkay ng malunggay? Lagi na parang meron napapansin ngayon sa liga, no? Or ginagawa ng mga MCs, parang mabisa rin pala mag-ano, no? Parang maghahanap ka lang ng isang anggulong pambira. Tas isipin mo, no, tayo na 2 minutes na. Parang, kung di ako nagkakamali, yung rebuttals niya mga nasa 30 seconds to 40 seconds na. Tapos more on iwan magulang angles na. Tapos parang in-stretch niya ng in-stretch. Tapos ang kinaganda naman kasi parang nasisilipan niya ng mga iba-ibang punto na mga solid din na tumatama. Parang pansin ko yun sa ibang MC ngayon. Kasi naalala ko dati parang bawal yung ganyan eh. Kumbaga, pag ang mga naguhurado sa'yo yung yan ba, sila Balakid, lalo na si Balakid, yan sila Ipok, kung sino-sino pa. Parang nasisilip nila yan eh, na parang kahit gaano ka-epektibo, parang nasasabihan nilang parang hindi, kasi parang paulit-ulit yung angulo, parang ganun. Parang base lang sa experience, pare. Pero ngayon, tangin na, solid naman, di ba? Game tayo. Barumbado umasta, talagang lahat papatulan niya.
Kaya na-trigger siya nung high school, pinatawag ba naman magulang niya? At yan ang dahilan kung ba't sa rally siya sumusugod. Tunay na anak ng lansangan, sa kalsada kasi siya napulot. At doon siya humuhugot sa kakulangan sa pamilya niyang pinagdaanan. Nakikibaka para sa inang bayan tong batang may inang hindi siya pinaglaban. Kaya yung galit at poot, hanggang ngayon ay baon niya. Kasi may mga tumandang patapon ang buhay. Siya, kakabuhay pa lang, tinapon na. Wala kaming respeto sa mga rapper na walang kalye sa katawan. Ang dami mo namang sinasabi. Palibhasa ikaw, yung katawan mo napulot lang sa kalye. Victim blaming, no? Pero biktima lang din naman siya. Na mas gugustuhin pa sanang pinahid na lang sa kumot at naging man siya. Kasalanan to ng irresponsable niyang ama't ina. Kaya ang masasabi ko, baka nanonood sila, putang ina niyong dalawa! Lumaki siyang bastos! Sa battle nila ni Deo, isang round niyang pinanindigan na wala daw talagang Diyos. Okay lang naman. Paniniwala mo naman yan, boss. Pero ba't iyakin ka pag yung idolohiya mo na nababastos? Perpe ka? Uso lang si Malupito na yon, kaya naaastigan sila sa kakupalan mo. Pero marirealize din nilang wak ka. Bigyan mo pa mga 3 laban to. Isa kang anay, isa kang peste, hindi ka bagay sa larangang to. Andito ka lang para ipagpilitan na tama yung mga pinaglalaban mo. Ano? Kasalanan nyo to. Tingnan nyo anong nangyari. Wala nang respeto sa patay, relihiyon, pati babae. Gwapo daw si pare. Yan ang laging sinasabi. Di niya alam na yung kaya ibalanse, yung physical, mental, spiritual at pinansyal ang tunay na poging lalaki. Ano? Kasalanan nyo to. Kasi kung di nyo siya tinapon, malamang hindi siya naging aktivista. Kung di nyo siya tinapon, malamang hindi siya naging ganap na ateista. Kung di nyo siya tinapon, malamang di niya naisip na inimbento lang ang Pasko ng mga katapitalista. Kasi kung di nyo siya tinapon, malamang na-feel niya regaluhan tuwing Pasko at kasama buong pamilya. Emosyonal, no? Ay na yun, yun na yung silip ni Vitrum na, tas aware din si Black, no? Emotional, ano. Wow, magkusyana! Ha? Ano? Katumandamay ng pamilya Vitrum, merong kabuluhan. Di naman kasi ako katulad mo na puro lang kaululan. Di ba mahilig mandamay ng pamilya to? Yan ay aking naiintindihan. Pinatunayan mo lang sa akin na naiinggit ka lang. Isang anggulo lang, isang round. Pero mga sinabi ko'y tunay to. Anggulo na alam kong masakit para sa'yo kasi tong anggulo na to, ang dahilan kung ba't anggulo ng buhay mo, pare. Solid, no? Na-stretch siya na maayos yung isang anggulong yun na kung saan na din. Sa isa lang siya tumatama pero parang, kumbaga ba, sinapaka sa may kaliwang mata. Tangina, pinagsasasapak niya pa rin sa kaliwang mata. Parang ganun. Kumbaga sa boxing, parang ganun yung sistema, no? Tangina, tumama sa isang mata, tapos putangin na doon niya pa pinuruhan ng pinuruhan. Pero solid, no? Solid. Na-stretch niya na maayos, na hanapan niya ng iba-ibang klase ng pambato. Solid round to. Ang ganda din ng ender dahil tong angulo na to ay magiging angulo ng buhay mo, boy. Parang ganun. Solid. Yun, pakinggan natin yung round 2 na ito ni Big Room. Ang haba ng oras! Oh my God, legit! Kung champion ka talaga, labanan mo ko isa buhay time limit. Tsaka, pinatapong tayo ng angle ang pangit ng narrative. Okay lang maging ganun, at least di ako lumaking ayasib. Tsaka ano, kagipulisin daw. Gusto mo yon? O
Pag ako nagkagibunshin, gagabangin ko yung asawa mong si Rosa. Na, damay gusto eh. Tangay, nagsimula siya. Kaya damdamin mo, tanga ka. Ayoko pa sanang bumatel. Pero ang kulit niya, Enigma. O sabi ko, basta champion, para malaki yung kita. Kaya binigay siya, yung lumaban sa ibang liga. Pumunta PSP para ipaglaban ng flip-top. Wow, aktivista! Tuloy niya eh. Bobo ka lang eh. Ito yung tinutukoy ni Vitrom na ano yun. Pakita ka ng swag. Solid na ano. Activist. Tangina ka! Tangina ka! Parating mo kang pera hasta ang white knight ka, tol. Para yung puso mo maramdaman na maghahatol. Ulol, kung seryoso ka, di sa cloud naghahabol. Dapat alam mo ang flip-top, di mo kailangan ipagtanggol! Kwanggol! Yung pinagalaban mo, nakaririndi. Yung kampanya mo, sa sarili lang nagsisilbi. At ako, di man kampiyon, ako yung legit MC. Lumaki yung TF ko nang di ako nagagamit ng PSP. Ba, nagpakatibak pa si Gago, umiyak sa mga tao. Eh, bayad yung karapatan mo, huwag ka magreklamo. Pero at least sa PSP, may pinakita kang bago. Alam niyo yung signature style niya, pumirma pag natalo. Signature style. Kaya wak mong anggulo, wag mong mahilit iho. Lalabanan din kita, PSP. Prinsipyo sa prinsipyo. Ano, trip mo? Lika dito. Huwag kang bababara sa aktivismo. Kasi kahit sa hip-hop mismo, isa kang tangang Pilipino. Kasi bakit? Bisaya, pero endorser ni Isko. Gago ka, di ka. Nung eleksyon, kinuha, nung nag-champion sa liga. Puta, kahit anong pabida, walang pagbabagong nakita. Walang bagong storya. Bisaya, katulong ng taga Maynila. Diba? Bisaya ka daw. Eh, pati si Pacquiao. Abay, gago na to. Sa bagay, flip-top tayo. Ang people's champ dito, ako. Kaya support mo ako pag tumakbo. Ito kasi yung plataforma ko. Kung Bisaya kayo, lumayas kayo sa bansang to! Joke lang! Pero kita mo naman, ginago ka sa harap ng iyong kababayan. Walang kakaharian pag kalaban mo yung goddamn! Pantay tayo kalagayan, pero ibang usapan pag sa bayan. Walang lahi, walang wika, ang meron dito, pamantayan. Petrom Kabisayaan! Kung ka na to, brother, at kahit ako na yung papatay sa mga legit colonizer, talagang totodo ko, brother, walang lugar na magmamater. Tangina, kahit sa Africa, kaya ko maging Black Panther. Solid, no? Kahit sa Amerika, ay sa Africa, kaya ko maging Black Panther. Putang ina. Feeling ko kahit siguro sa Detroit, kaya mo maging nigga eh. Fuck you, Strokes! Ba? Fuck your title, fuck your crown, get down in the dirt. Fuck the barrier, fuck the crowd, this is my fucking earth. Fuck Bisaya, fuck Mindanao, and fuck all your turf. Walang home court sa bedroom of the world. Bedroom worldwide, kahit sa ang isla mapipilit, lahat ng napagang teritoryo may haring nasa bingit ng kamatayan. At kung meron man kayo naisip, pagkatapos ko sa Visayas, tangina mo, 6th Street! 6th Street! Round 2 no? May angulo si Vitrom sa round 1 niya na parang inopen niya ulit sa round 2 at kahit parang isang angulo lang si J-Block nung round 2 mukhang para sa akin mas nasiksik niya sigurong nilagay niya lang sa isang round yung pare-parehong angulo. So solid yung performance or yung pag-project ni Vitrom nung mga shit niya sa round 2 no. Pero para sa akin it's either tabla to or baka konting J-Block. Parang ganun.
Yung kumbaga, yun nga parang yung first half ng ano ni Vitrum about doon sa PSP ulit. Pero ano ba? Yun, tingin ko dito it's either tabla or konting J-Block. Parang ganun. Yun. Tingin ko lang. Hindi ko alam sa inyo. Anyways, game tayo sa round 3. Oh! Di daw kailangan ipagtanggol yung flip top. Pero isa ka sa mga tira ng tira dun ah. Di ba? Hindi nagmukha kang tanga. Ako, di ako tumira ng wala talaga. Pinuntahan ko sila, sinabi ko talaga kay Pibos, mata sa mata. Okay ng inang to. Vitrum Worldwide, kaya pala pinakyo mo si Andrew. Kasi nanakawin mo yung apelyido. Okay. Sabi mo, mga taga PSP WAC MC. Ulul, inggit ka lang talaga. Kasi di ba, sa break it daw ni Looney, umamin ka, nalalaban ka din doon sa tamang halaga. Di ba nga, inarbor nila, yung mga MCing may pangalan na, insulto lang talaga sa'yo kasi hindi ka inimbita. O sige, kayo na yung tunay. Pero mali kayo ng paratang. Dahil ako yung lumabas para yung teritoryo ipaglaban. Parang OFW lang, handang makipagbuno sa kapalaran. Kung tunay lang ang mananatili, yung nakipagsapalaran, yung matatapang. Ano? Pag may gusto ako sabihin, di mapigilan ng bibig. Di naman kasi ako katulad mo na puro lang parinig. Puro megaphone sa bibig. Pero kahit magsisisigaw ka pa man dyan, tunog malakas ka lang. Ako malakas talaga pag pinakinggan. Pero kung di nyo alam, basketball player tong si Vit. Ang lupit mag-fade away. Malarukawa yung galawan. Talagang pwede pang display. Suki sa palarong bayan. Siya yung MVP everyday. Palakpakan naman natin si Vitrum. Kasi na-draft na siya sa NPA. No pets allowed yon. Isa sa mga legends na nandito. At Hindi ko kilala yung No Pets Allowed. Ano ba yun? Parang banda ba? mukhang bagay ka doon. Kasi feel na feel mong maging hero. Pogi ni amigo. Talagang pwede mag-artista. Kaso ang laking red flag, parang watawat ng komunista. Fuck the police! Fuck the police! Fuck the police! Yan ang lagi niyang sinasabi, Chong. Lakas mag-generalize ng profesyon porque wala siyang ganon. Kung i-red tag kita ngayon, kahit aktivista ka lang talaga, mapa-red tag o pag-battle kay J-Block, manganganib ka pa rin, walang pinagkaiba. Bakit ba? Takot na takot ma-red tag tong batang to. Inong panahon ni Duterte, panay adik o tulak, pinaparatang mo. Mas dapat ka na matakot, bro. Kasi ako nakalaban mo. Ayaw mo ng red tag, eto. White tag, lagay natin sa paanan mo. Kung di ako nagkakamali na yung white tag nilalagay yan sa paa ng mga patay na. Pagtapos, kumbaga ano ba? Di ko alam kung after ba i-imbalsa mo or pagpatay na, yun, lalagay ka sa putang inang nakalimutan, di ko alam kung saan. Tapos yun, may white tag ka sa paa, parang ganun. Solid, no? Red tag to white tag. Sheesh. Banges. Anaibutang sa til sa patay ba? Yun, inaibutang sa tiil patay ba? Tangay na yung ibang lengguwahe ng Bisaya, no? Tapos pag nalalagyan ng accent nila, parang yung mga pan-Japan, no? Yung, napanood nyo na ba yung Cross Zero? Yung Kawai Shinobara. Inaibutang sa tiil patay ba? Pero men, tangin na Cross Zero, panoorin nyo, mga nagsusuntukan yun. Maangas yun, mga kaibigan. Saka pwede ko rin sa inyo ma-recommend yung High and Low. Nasa Netflix siya, tangin na parang iisang ano lang yun, iisang lugar lang. Basta panoorin nyo na lang, maangas yun pare. Tapos pag napanood nyo na, tapos nag-enjoy kayo, tangina, solid. Isang appear para sa mga tropang nanonood dyan. Crows 0, 1, and 2, saka High and Low. Yung High and Low, madami siyang, madami siyang
Di ko alam kung episode ba tawag doon, kaso hindi siya series parang movie siya pero parang mga 1 hour and 30 minutes pero. Basta putangin na nyo, panoorin nyo na lang, ayop kayo. May mga tama naman sa pinaglalaban nyo. Si Balakid nga, ginagalang dito. Pero ikaw din ang dahilan mismo kung ba't pumapangit tingin nila sa aktivismo. Pagkakapantay-pantay, tas kupal sa mga rounds, hoy! Tangina mo, tamod ka ni Kahir, pikon na ako sa'yo, boy! Sa mga di nakakilala kay Kahir, parang aktivista rin siya na parang kakampi ni Balakid. May laban siya dati, para sa akin yung pinaka-quotable na laban niya yung kay Japworms. Laban nila nung Double D versus Luniabra. Check nyo, tangin na si Kahir. Kung kayo may NTFL kak, kami may PIDEA. Naalala ko nga pala yung banat ni Kahir na putangin na mo, matapang ka lang kasi may mga militar. Parang angas na, tapos parang bigla lang pumasok sa isip ko. Tangin na, total parang aktivista shit to si Beatroom. Tapos may banat yun nga yung banat ni Kahir na matapang ka lang kasi may mga militar. Putangin na, sayang yung laban nila ni EJ noon sakali. Parang tingin niya, tangin na mukhang solid din na parang Beatroom versus EJ Power. Depo, tangin na, bahala sila. At kaya ka delikado, Repa, kasi pareho mo yung problema. Minaman-manan ako kasi kinalaban ko yung gobyerno, legit. Ulul, asset lang yun, di ka pa daw kasi nagre-remit. Sa flip-top ka magsusulong ng aktivismo, mga kupal yung taong andito. May mga rapper na nanghihipo, may gangster at may bisyo. Si Enigma nga, in check, at pinagkakakitaan ka niya mismo. Ngayon, anong pakiramdam na na-realize mong pinapalamon ka ng kapitalismo? Tama naman ang lumaban sa nang-aabuso. Ano ba yung pinipili natin na kulay? Pero pagka dumating na yung sundo mo, di mo na madadala lahat ng yan sa hukay. Ang maiiwan, mga alaala. Magsisilbi tayong aral bilang patnubay. Maaalala ka bilang talunang reklamador habang ako yung nagsumika para manalo sa buhay. Yun, doon papasok yung emotion shit na sinasabi ni Lumaban ka, Beatroom. Umalulong ka sa kalsada. Bumagyo o bumahapa. Makulong o mabasa ka. Gumulong ka sa grasa. Isulong propaganda. Lumaban ka sa puwersa na alam mong hindi mo kaya. Sa tao lang din nagbuhat ng ideolohiyang pinaglalaban mo, bay. Pero ang tanging politika dito sa gubat, ang marunong makipagbagay yung buhay. Walang silbi yung komunismo sa parte-parting bangkay. At patunay ang laban na to na di tayo pantay-pantay. Solid J-Block, solid round 3. Pakiramdam ko nabutasan ni Beatroom yung style ni J-Block, kaya kahit papaano parang nung round 3 mukhang hindi siya ganun naging ka-epektibo, parang about nga dun sa emotion shit. Pero tangin na all 3 ni Block pare solid. At sana J-Block, abangan nyo nga pala si J-Block sa paparating na Vuelta Balentong, kalaban niya si Slack 1. So J-Block, ikaw na bahala kay Slack 1 kasi pag nayari mo si Slack 1 pare, kumbaga sa'yo J-Block, tangina sa'yo nakasalalay J-Block yung mga susunod ko pang content. Okay? So, good luck pare. Pakinggan natin round 3 ni Beatroom. Tinira ko na yung pulis, so para daw wala akong trabaho. Yung pa yung minention, tangina mo, battle rap is my profession! Nakakambay na Pangit ang mali na lang, makaribat. Yan. Mabait si GL. Pero nung finals ako yung nagkupal, ayoko kasi ng mga champion hindi natural. Pero yung ibang champion, alam ko, matagal lang wala sa lugar. Kasi ito nung nanalo, nag-endorso ng sugal. Bisaya kampiyon pero hindi espesyal. Hindi na line up sa mga Bisaya Music Festival.
At tinurog ni Emsite sa Cebu kasi pilit yung technical. Butain sa buhay champion na estilong pedestal. Dinurog ni Emsite sa hometown bilang kampyonato. Kay mo at Krega, Vitrum, di rin nanalo. Panis ka sa tropa mong si Range. Alamin ng mga tao. Kasi dito sa Cebu, ikaw pinapatay ng dayo. Tapos yung premyo, pinangsya mo pa. Parang ano no, dito sa Cebu ikaw pinapatay ng dayo kasi yun nga no, parang si Range meron siyang niyari na dayo, yung foreigner. Simple pero mabisa. Kaya karera niya wasak. Ano? Kaya mga tao, kasi dito sa Cebu, ikaw pinapatay ng dayo. Tapos yung premyo, pinangsya mo pa. Kaya karera niya wasak. Kaya karera niya wasak. Puro droga, walang kultura, sindikato lang bayad. Kaya yung title mo nung una, matagal na yung basag. Yung kay GL, walang kwenta. Yung sa'yo, walang ambag. Pero bakit ba siya nag-drugs? Kahit buhay naman na klaro. Bamarangya, ayos pamilya, Bisaya lang masyado. Walang kudyok ng tropa para magdroga, para lang imahe na gago. Samantalang kami sa Cavite, gusto na namin magbago. Emar! Kaya putang ina ng anak mo. Uy! Ay. Bakit? Kasi may wak siya na tatay. Para maangas karakas sa mga kriminal, hanay. Ice, paglaki mo, itong round ko, gawin mong pang-agapay. Ang magtrabaho ng patas, ganyan maging tough guy. Wala ka ng kwentang amalaap ang kwentang asawa. Yung asawa na pinapost niya nakahubad. Ang kapal ng katawan, ang solid na mga pats. Kahit medyo masarap, yung mukha niya ang wak. Nagjakol ako sa picture niya, pinilit ko ma-attract. Nagjakol ako sa picture niya, pinilit ko ma-attract. Puta. Oo, sa misis ni J-Black, ako yung nag-call Jack. Inaamin ko yan. Pero para tirahin ako, wala ang karapatan kasi hindi ako nilabasan. Tangin na, asawa ba yan? Hindi ko maramdaman. Kasi parang bitch mo lang tratuhin kaka-post mo ng katawan. Okay sana kung hubadera parang An Mateo. Kasi hindi yan artista. Wala siyang talento. Isa siyang taong... Solid delivery ni Vitro na parang feeling ko baka masisilip na rin to sa mga susunod na laban niya. Pero ano, maganda. Parang sa kanya ko lang naririnig yung gantong klase ng delivery. Wala siyang talento. Mabisa, pare. Pribado at wala sanang kwento. Kaso sira na yung pangalan niya kasi asawa siya neto. Post pa, bastusin mo pa. Kanyang reputasyon, di mo inisip yon. Mabait siya, pero ugali mo masisilip doon. Pero pag dilandi ako ng asawa niya, puta legit tol. Kakain ako ng Bisaya parang aswang sa Sikihor. Alam mo, kahit kupal ako sa lines at may pilong kaumay, alam nilang di ako bastos sa real talk na buhay. Niligtas ko lang yung asawa mo gamit weirdo na husay na di mo nagawa bilang champ ng isang buhay. Champion puro iyak kasi sadla, what the fuck? Nagsugal at nagdrugs at bilang asawa, palpak. Habang ako, daming gigs, daming ganap, daming nagpapalapag. Putang ina, kahit hindi ako champ, nabubuhay na ako ng rap. At di man champion, tangan ako yung bagong master. Nagkatag ng bagong standard kung paano bumatel. Ako yung goddamn, ako yung swagger, bagong idol na rapper. Hindi ko kailangan ng title J-Black. I am the title! At lapat pa rin ko sa game, even I rise on top. Tumitres pa sa domain ng mga acting gods. Ito ang bagong era. Bawal na dito fucking whack. I am the goddamn, I am the title, I am the battle rap. Nasa kasaysayan, pamantayan, sulit drill yun. Kumbaga sa Bisaya, nandun ako sa history lesson. Kung champion lang
lang ang title mo, tangin na mo, weak yun. Kasi sa Flip Top, may undefeated, most viewed, meron tayong Vitrom! Vitrom Worldwide! Pag sinabi kong world, sabihin nyo ang wide! World! World! Pag sinabi kong bit, sabihin nyo room! Bit! Bit! Ganyan mag-rap! Si MP yan! Solid, no? Ano ba? Paparamdam ko, tayo na, para sa akin, solid yung parang yung parang unang 3/4 nung round ni Black, tas parang medyo tumagilid ng konti. Tumagilid ng bahagya dun sa parang hanggang matapos na. Kasi yun nga parang nawala ng, tingin ko lang, no, base lang siguro sa labang ko, parang yung dahil nasilip yung parang sa emotion shit niya, parang nasilip din dahil parang nahiyag ng ni Vitrom na putang ina nito, magpapakita lang daw ng emosyon dito, tapos mag-aano kayo, matutuwa kayo. Dahil din siguro doon, kaya magandang butas sa estilo. Tapos si Vitrom naman parang yun yung angulo niya about dun sa asawa, sa aktivista, kung saan pa man, mukhang solid para sa akin. So paramdam mo naman yung round 3 konting Vitrom lang din. So kung mapapansin natin, parang sobrang dikit na laban. Pero ako tatanungin dito, parang yun. 1, malinaw na Vitrom. Round 2 is either tabla or konting J-Block. Round 3 naman para sa akin Vitrom. So bilang kung ako mag-judge dito sa laban na to, kung kasali siguro ko dyan, baka ganun ko siya masilip. Di ko lang check tayo ng konting hurado dito. Number 15, Vitrom vs. J-Block. Mag-iayos po ang beses para sa kanilang pareho. Ay lang, baliw ng laban na yun. At shoutouts nga pala kay J-Block. Kinalaban niya yung Isabuhay 2024 finalist sa loob ng 2 araw. Mga kasama natin, alam niyo yan. Ang boto ng hurado, tingin ko, panalo talaga tayo lahat doon. Pero ang boto ng hurado, 3-2, magigay para kay J-Block. Nice battle. Okay na, ina. Sabihin na natin, hindi ko natanggap nung una yung talo kay Mot, pero ito parang hindi ko rin ata matatanggap kasi parang pag tinignan sa replay ko, panalo din talaga si Vic. Okay na, ina, Vitrom. Isa sa mga okay na, ina. Shoutout kay Papa Kels din pala at Hypebeat at Unhinged. So nood tayong konti ng judging yun. Kahit siguro tag-isa lang kung sino ba yung bumoto sa kanila. Yo, binoto ko si J-Block. Kasi ako yung last na ito. Para sa akin, actually kung pwede lang itabla, dapat sana yun. Parehas silang entertaining, pero pagdating sa entertainment, feel ko mas labang si Vitrom. Kaso, sa yung mga punches talaga, feel ko naman si J-Block. Although entertaining si Vitrom, kung pwede nga lang, tabla na lang, pero mas preference ko talaga yung punches. So, mas nakita ko yun kay J-Block. So, binigay ko kay J-Block yung rounds 2 and 3, Vitrom round 1. So, J-Block siya rounds 2 and 3, round 1 kay Vitrom. Baka natin si MP3 sa paparating na Vuelta Balentong, pare. Kalaban niya si M-Shy. Good luck, MP3. Yo, Rafian, binoto ko si Vitrom. Ako yung isang bumoto sa kanya. Bale, ginawa ko nung round 1. Putang ina, sobrang lakas na nung rounds ni Vitrom, ay ni J-Block, I mean. Pero yung mga rebuttals ni Vitrom dun sa round 1 niya, sobrang pasok na pasok yun. Tapos yung buong linya niya, akala ko kuwang-kuha na ni... Pa yun, no? Parang yun, sa rebat nga din pala. Pakiramdam ko, lumabang din si Vitrom ng bahagya sa round 1 sa round 3 pagdating sa rebuttals. Pero yung round 2 na rebat ni Black, yung putang na mo, nerd, tangina, solid rin yung pare. J-Block yun, pero nung bumanat si Vitrom, nakuha niya para sa akin. Yung round 2, kahit isang angulo lang yung ginamit ni J-Block, feeling ko sobrang lakas pa din. Kaya yung round 2 ko, binigay ko siya na tabla para sa kanila parehas kasi sobrang galing din yung round 2 ni Vitrom. Round 3, yun yung parang naging sa akin na ang binoto ko doon si Vitrom kasi parehas sila may mga dull moments sa round 3 pero
feeling ko mas madaming magandang moment si Vitrum nung round na yun. Kaya putang na, pero sobrang solid na laban. Props sa kakupalan ni Vitrum. Tas sobrang lupit din ni J Black kasi dalawang sunod na gabi siyang bumatil. Pero yun, boto ko round 1 and 3 Vitrum. Yeah. So kahit pa paano pala medyo nagkapareho tayo ng boto kay ano no, kay Rafian. Ayun, Ano po tayo to? Tingnan natin tong hype na to. putangin ng laban yun. Ayun, ako, isa ako sa bumoto kay Vitrum. Per round, binoto ko sa round 1. Binigay ko yun para kay Vitrum kasi sobrang effective niya. Parang andun pa rin yung adrenaline effect nung ginawa niya kay GL. Parang yung style niya talaga, nadala niya dito sa Cebu. Props sa'yo, Vitrum. Round 1 kay Vitrum yun. Then, ang problema sa round 1 ni J Black, parang hindi niya na-open na maayos para sa akin. Tapos nabitin ako sa ano niya, mga angle. Tapos yung round 2, binigay ko yung kay J Black. Yung one angle na ginawa niya, ini-stretch niya ng ini-stretch, putang ina. Effective no? Effective yung siyang anggulong pag-stretch, no? Bagong shit ba siya ngayong taon? Tingin nyo. Pero effective. Napaka-effective. Ang hirap gawin nun. Tapos yung round 2 ni Vitrum, parang yung pangungupal niya hindi na ganun naging effective eh. Gawa nung ginawa ni sa round 2 ni J Black. Then yung round 3, parang pinakamahinang round ni J Black para sa akin yun. Tapos binigay ko yung boto ko para kay Vitrum. Congrats J Black, props Vitrum. Yun, isa ako sa bumoto kay J Black. So, yun mga kaibigan, maraming salamat J Black at Vitrum dito sa dito sa laban na to. Tangina, solid pare, classic to. Classic sa tingin ko. So, abangan natin parang abangan natin yung mga susunod na galaw pa ni Vitrum kasi kung di ako nagkakamali, mukhang suportado niya yata yung yung may mga sinusuportahan siya mga liga kung saan siya nanggaling. Tangina, check nyo yun mga kaibigan. Tapos ito naman si J Black, suportahan rin natin yung Dark Horse Clothing niya pare. At suportahan din natin siya sa paparating na yun, Vuelta Balentong. So yun, cut ko na to dito. Maraming salamat sa panonood mga pre.